pwede ka rin gumawa ng cheesecake kahit wala kang oven. Tara, let's bake it! We're gonna make cheesecake using air fryer. So first, gawin muna natin yung lalagyan natin ng ating pinaka-cheesecake. Ayan, kumuha lang kayo ng parchment paper, tapos suwatin nyo lang yung pan na paglalagyan nyo, tapos i-mold nyo lang yung pinaka-parchment paper sa loob. Tapos, ayan, i-press nyo lang para maging kasize talaga siya ng pinaka-lalagyan natin na pan. Then, i-cut nyo lang yung side ng parchment para hindi masyadong malaki. For this recipe, gumamit ako ng 500 grams of cream cheese at ang gamit kong brand is Philadelphia. And kailangan bago kayo gumawa ng cream cheese, nilabas nyo na yung cream cheese nyo sa ref ng mga around 1 hour bago kayo mag-bake para talagang maging room temperature na yung ating cream cheese. Pero kung hindi pa naman siya naka-room temperature at gusto nyo na agad gumawa, may napanood akong technique sa YouTube and magda-double broiler lang tayo. Kumuha lang kayo ng another bowl, tapos ilagay nyo ng mainit na tubig, tapos ipapatong lang natin yung nilagyan natin ng cream cheese. Tapos ayan, gamit ang spatula, i-mix-mix nyo lang siya. Sa ganitong method, mas madali natin mapapasmooth yung ating cream cheese. Naglagay ako ng half cup of powdered sugar. Powdered sugar yung ginamit ko para mag-smooth talaga yung ating cream cheese. Kung wala naman kayong available na powdered sugar, pwede rin naman kayong gumamit na lang ng white sugar. Basta i-mix nyo lang mabuti. Then after ko ma-mix yung powdered sugar and cream cheese, ayan, sinransfer ko na siya sa mas manok na lagyan para hindi ako mahirapang haluin kapag nilagyan na natin yung mga eggs. And for this recipe, maglalagay tayo ng 3 pieces of egg. And sa paglagay ng egg, isa-isa lang ang paglagay natin para hindi tayo mahirapang haluin. Pagkalagay nyo ng first egg, ayan, haluin nyo na mabuti hanggang sa hindi nyo na makatay yung trace ng egg, tapos pwede na ulit kayo maglagay pa ng isang egg. Then continue nyo lang hanggang sa malagay nyo na lahat ng egg. After nyo malagay lahat ng egg, maglalagay na rin tayo ng 3/4 cup of all-purpose cream. And then, ayan, i-mix lang mabuti hanggang sa maghalo na lahat ng ating mixture. At para talaga na sigurado na walang bubuo na natira sa ating mixture, sasalain natin yung ating cream cheese. Hinati ko lang pala yung ating mixture sa dalawang lalagyan. Yung isa ilalagay ko sa oven, tapos isa lulutuin natin sa air fryer para makita niyo yung pinagkaiba pagka niluto sa oven at saka sa air fryer. Then naglagay lang din ako ng crushed biscuit dun sa isang mixture para lang may pinagkaiba and para may added flavor.
Then, sinet ko lang yung ating air fryer ng 200 degrees Celsius tapos binake ko siya ng mga around 20 minutes. Sa air fryer pala, hindi na ako nang pipreheat, diretso salang na agad. And yung isa naman ginawa natin na cream cheese, sa oven ko siya nilagay. Sinet ko lang yung temperature ng 205 degrees Celsius. Then, bibig natin ito ng mga around 30 to 40 minutes. Hanggang sa mag-dark brown na yung pinakaibabaw ng ating cream cheese. And after 20 minutes, ito na yung niluto natin sa air fryer. Pero yan mapapansin nyo, mas jiggly pa siya. Pero okay lang, habang pinapalamig nyo kasi, maluluto rin yung gitna niyan. And this is it, our burnt bust cheesecake na ginawa natin sa air fryer and oven. Let's try it! And for my honest review, noon ang gawa ko kasi ang ginamit kong cream cheese is Magnolia. Then natin namang recipe na to ang ginamit ko is Philadelphia. Para sa akin, magusto ko yung lasa ng Magnolia kasi mas lasa siyang cream cheese kaysa sa Philadelphia. Yan na naman po, na-share ko lang. Kaya guys, itry nyo na itong recipe na to. Madali lang siyang gawin. Yan lang po for today's video. Bye!